Magandang araw. Bangon Pilipinas. So ito nga, husgahan natin yung mga survey ng Pulse Asia sa kanila. So ito ha, sarili ko lang naman tong opinion, sarili kong hula, sarili kong assessment. Okay? So nakita nga natin, lumagapak nga ang trust rating nito. So, ito din, lumagapak din ang trust rating dito at lalo naman dito sa isang ito na kahit namigay na ng ayuda, tingnan nyo ang nangyari sa kanyang kasi nga, obvious nga ang pagiging buwaya. Sinasabi ko na eh. Pero tignan nyo naman ang kay VP. Ang dami niyang mga mura-mura ha. Pinagmumura niya yung mga yan. Pero bakit mahal siya natin mga Pilipino? Kasi nakikita natin ang pagiging totoong tao ni VP Inday at totoong pagmamalasakit niya sa bayan. Okay. Nandito na tayo sa pangatlong taon ng 6 na taon na pagsiservisyo nila. Na kumbaga nandito na tayo halfway to end this kalokohan ng administrasyong ito. Do you think this number will help him? I don't think so. Lahat ng kaalyansa niya hindi makakatulong ang numero na ito. Lalo na yung mga tumatakbo ng senator. So yan, mag-iisip na lang ang mga senador kung madadamay sila sa ratings nito na lagapak or titiwalag na sila. Kasi wala naman trust rating eh. Ganun din eh. Sabi nga nila, pag ang kasama mo, ganun ka rin. Diba? Or pag may nahalong isang bulok na kamatis, mahahawa yung karamihan. So, nag-iisip na rin siguro yung mga kaalyansa niya kapag ganito kababa ang numero. Ibig sabihin, sa loob ng 3 taon, paano mo yan mababawi? I don't think so. Kasi, naka-3 taon ka na, wala kang build, wala kang solid na programa para sa mahihirap. And then, ang laki ng utang mo. Ang laki ng inuutang mo, naglabas ka pa ng mga gold, 'di ba? So, eto walang kahihinatnan ang ating bayan dito pag ganito nakababa ang trust rating. Ibig sabihin, umay na ang Pilipino sa kanya. Ihuhuli natin kay VP so dito naman tayo kay Quezon na hindi mo malaman ng pagka-ambisyoso na. Sabi nga ni Senator Amy, ambisyoso. 'Di ba? Napaka-ambisyoso. So, kung siya yung magpipilit mag-push or parang na-impeach na si VP Inday kasi may pangarap siyang maging vice kung sakaling manominate siya, 'di ba? So, yan ay isang ambisyoso. Tingnan nyo, hindi naaangat din ang numero niyan sa ginagawa niya. Kasi kahit nung nandun pa siya sa Pinklawan, hindi naman gumanda ang ratings niya ni. Nasa gitna lang yan. Kumbaga parang yan ay pang lang, sub player lang kumbaga sa basketball. Eto, papunta naman tayo dito. Sa isang kay Tambi. 'Di ba? Kahit anong gawin mong pamumudmod ng ayuda, lahat-lahat, kahit alam mo ang nabili mo lang yung mga kasama mong congressman na pumirma sa impeachment. Pero hindi ang sambayan ng Pilipino. Kayo kayong 3 mga bugok kayo, bakit nyo pinayayaman kayo dyan sa gobyerno, kayo mismo ang pinapayaman nyo yung sarili nyo, na dapat ipinaparamdam nyo sa Pilipino na umangat sila, hindi dahil sa pamamagitan ng ayuda, kundi sa pamamagitan ng murang bilihin, kalidad na trabaho, 'di ba? Ganon yung mga dapat yung tinutuunan ng pansin, hindi yung pagpapayaman nyo sa mga kongresista nyo, 'di ba? So tingnan nyo naman ang VP Inday, paangat. Ito yung gusto nyong gibain sa 2028, yung ganyang percentage, lalo na pag natapos ang election, ikakanain nyo pa rin siya sa impeachment. Alam mo tong 61 na to, possible pang umangat yan hanggang 75.
75-25% na lang yung parang maiiwan. Paano pa pag nag-2028? So, malamang ang gagawin nito mga to, ang mga laro nila, it's either lulunukin ni Bam at saka ni Kiko yung kanilang hatred dito sa isang to. So, magdadagdag sila ng dalawa doon sa kanilang alyansa. Kasi, di ba, may mga may mga nag-alisan na. Pero may aalis pa yan, panigurado. Sa ganyang percentage, kakabahan na, titigil na rin siguro ang kanilang mga sponsor, mga nagfa-funds ng kanilang mga political materials. May mga nagfa-fund dyan, siguro tumigil na rin. Kasi alam na nila yan. Wala nang pupusta dito. Sa gantong percentage, wala nang pupusta dito. At doon na malalaman yan. Marami nang mag-aano dyan. So, ito naman, pupustahan nyo pa ba ito? Ito, pupustahan nyo pa? Ito, halong-talo na eh. Sobrang napaka-pushy niya para manalo, 'di ba? So, very no. At isa pa to. Itong baklang to, Diyos ko, hindi mo malaman kung gusto makipagtaano. Ewan ko dito, wala na akong masabi. Kayo nang bahala dyan sa comment. I-comment below nyo na lang kung ano nyo rito. Basta ako, happy ako sa kinalabasan ng Pulse Asia Survey. So, pagtrabahuhan na lang natin ang PDP Laban Straight. At pag hindi na-impeach si Sara at nailaban ito ng PDP Laban Straight, alam mo tong tatlong to, magbibigti to. Ayan, tatlong yan. Magbigti na lang talaga yung tatlo na yan. Sa totoo na lang. Nako. Well, congrats VP Inday. Congrats Filipinos. Actually, yung taas ng rating niya ay panalo nating mga Pilipino. Okay? Panalo nating mga Pilipino yan. So, tuloy lang ang suporta natin kay VP Inday at sa buong PDP Laban Straight. Sa ating PDP Laban Senators, vote straight tayo doon. So, ayan na, numbers na ang nagsasabi. 2028, kapag hindi na-impeach si Inday at hindi nila tinrabaho si Inday, sure win na yan. Ito, may hirapan pa yan. Chance na ng mga iba na tumakbo. Baka sakali, pag ito ang kalaban, baka sakali makapasok yung mga hindi nanalo noon kung ito lang ang makakalaban nyo. So, basta sure ako ha, yun ay pag na-impeach si Inday, yun sinasabi ko. Pero kung hindi talaga hindi mai-impeach si Inday, dahil nga papasok ang PDP Laban at ang ating mga kinakampanyang senator, itong tatlong to, itong tatlo, si Red, Blue, and Orange, burado to. Burado. So, magpaka-ano-ano tayo ha, isip-isip tayo, no? Isip-isip ng madaming beses. Hail to the Queen! Hail to the Queen! Maraming salamat po!